Sabi po sa John chapter 19, verse 28-29. Sabi po sa 28, later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture will be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Alam niyo po, nung dati, kapag binabasa ko po itong Bible verse na to, or every seven last word, alam po natin na bugbog na yung katawan ni Jesus. Amen po. Puro sugat na malamang pati yung mukha niya. Tapos papainamin pa siya ng suka, 'di ba? So, napakasakit po nun, 'di ba? So, pero mas tignan po natin kung bakit ba talaga sinabi ni Jesus na I am thirst. Or why did Jesus say, I thirst on the cross? Number one po na pointers ko is fulfillment of Scripture. Jesus' statement, I thirst, is understood as a direct reference to Psalm 69:21, which says, they gave me gall for my food, and for my thirst, they gave me vinegar to drink. So yung gall po na tinuturo doon is yung, kumbaga po, inaral ko siya, bakit naging parang gall siya or poison? Kasi daw po, yung plant po na ginamit, yung hyssop plant, di ba po yung parang yung ginawang kasi nakahang si Jesus sa cross, di ba? Yung ginawang panghawak dun sa vinegar, kapag pinaghalo po yun is nagiging, instead na medication yung hyssop plant, nagiging poison po pala siya. Oo, pain reliever siya, pero nagiging cause din siya ng pagkalasa ng isang tao. Sabi po, fulfillment daw po yun ng scripture. Jesus fulfills this psalm as he actually drowns in the deep water of God's wrath against sin. Nung pagkakataon po na si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, sinalo niya po lahat ng galit na meron ng Panginoon sa tao. Amen po? So sabi po doon, he is thirsty, yet when he asks for something to drink, there is only given a bitter wine. So mapait na alak ang binigay sa kanya. So balik po tayo dun sa hyssop plant. As din po, yung nire-research ko yung topic ko. Yung hyssop plant po pala is perennial herbaceous plant belonging to mint family. So, ito po palang, minsan po, may isip tayo, bakit kaya sinali yung plant na yun sa tagpo na pinapako na si Jesus? So, ito po palang hyssop plant is ginagamit sa traditional way na pag-aalay ng dugo ng hayop. So, nung time po na sa Exodus, di ba po, merong plague doon na kung saan papatayin yung mga panganay na anak ng mga Egyptian. So, para maprotektahan yung mga Israelites, naglalagay po sila ng blood. Tatandaan niyo po ba yon? Blood sa bawat pintuan. So, yung hyssop plant, nagkaroon siya ng significance kasi ginamit siya na pang-brush ng blood sa bawat pintuan. So, ayun din po, by nature po, ang tao po talaga is makasalanan. And we cannot fix ourselves. But David's word, kasi po nagkaroon ng interconnection yung sa Psalms, yung sa awit, nagkaroon ng fulfillment yung scripture, dun sa nangyayari kay Jesus. Kasi pag binabasa natin yung awit, iniisip natin, si David ba yung nakakaranas ng pain na yun? Ayun pala, may propesya na mangyayari yan sa ating Panginoong si Jesus. Sabi po doon, we are by nature sinners and cannot fix ourselves. But David's words show us we don't have to stuck in that place. If we humbly ask God to forgive us, He will give deep cleansing. Truly, by watering of our Savior's blood, we have been restored to white, comparably better than snow. So, sabi po ni David sa Psalms, sabi niya po na, oo, pinanganak tayong makasalanan, pero wag po tayong ma-stuck sa pangyayaring yun po, di ba? So, that time that Jesus was thirsting, hindi lang po siya nagta-thirsting na literal, na nauuhaw siya. Pero that time, nagta-thirst siya sa love or sa mga soul na kailangan maligtas. Sabi po dito, Jesus told to His disciples in Luke 18:31 that everything that is written about the Son of Man by prophets will be accomplished. Fulfillment of Scripture reminds us that He is the Lamb of God. He is the one who takes the sins of the world. So noon pa man po, may foreshadowing na. Sinabi na ni Jesus sa mga alagad na bawat nangyayari. Alam niyo po, sobrang
Sobrang bilib po ako kay Jesus kasi alam niya na kung anong mangyayari sa kanya. Alam niya na maghihirap siya. Totoo yung sabi kanina ni Tatay Jun, pwede niyang sabihin sa mga anghel na iligtas siya. Kasi ba, anak siya ng hari eh, Diyos ng mga Diyos. Pero hindi po yung ginawa ni Jesus. So, siya po ay ating Lamb of God, di ba? Na para matubos po yung ating pagkakasala. So, number 2 points po, human experience of suffering. The Lord declared that He is thirsty because Jesus as human experienced the physical pain of crucifixion, including thirst. Alam niyo po, in medical speaking, grabe yung nangyayari kay Jesus, di ba? So sabi nga, minsan kapag dumarating yung time na nagdadrama-drama tayo, hindi mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko, ang sakit-sakit na, di ba, ganyan-ganyan. Pero balik ka kung ano yung naging paghihirap ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So number 1 po kasi na pain na naranasan niya doon. Nung time pa lang po na nagpe-pray siya sa Gethsemane, sabi po doon, hindi lang siya basta nagpe-pray, umiiyak siya, di ba? Siyempre, andun yung pagiging tao rin ni Jesus, di ba? Nakikipag-ano rin siya, bargain din siya na kailangan niya bang gawin yun? May other way ba? Tapos po, at that time po, nakaranas ang ating Panginoong Jesus na dahil sa sobrang anxiety na meron siya, napaano po siya, nagpawis po siya ng dugo. Amen po. Sabi po, yung condition po na yun is hematidrosis. When someone is in so much stress and anguish, yung capillaries po natin nagra-rupture. Or yung mga ugat daw po sa katawan, pumuputok. So, imagine that. Hindi lang lumuha ng dugo. Kumbaga, nagpawis ng dugo ang ating Panginoon. So, that time pala na nagpe-prayer siya, kung babasahin niyo po sa Book of John, na nag-pray siya sa Gethsemane, nakikita niya na yung mangyayari. Amen po. Pero kailangan niyang gawin yun as obedience sa ating Panginoon. Maliban doon sa number 2, when he was arrested, his friends and disciples spread into darkness. The feeling of abandonment. So wala tayong karapatan na sabihin sa Panginoon na hindi mo naman naranasan yung sakit na naranasan ko. Because Jesus once betrayed by his friend, di ba? Pinagbili siya ng kanyang alagad, di ba? So sa nabasa ko nga nung minsan, alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas. Pero he never called out Judas. Kasi po para may isa katuparan yung scripture. Amen po. Alam niya, hindi niya pinahiya. Hindi siya nagparinig na, yung isa dito, nako, ganyan-ganyan. Wala siyang sinabing ganun. So, si Jesus talaga is best example ng too much kindness, too much love, di ba? Kapag mahal ka na mahal ka talaga niya, kapatid. So, sabi po, nung time na siya ay inaalimura, sinasampal, di ba? Sinusuntok ng paulit-ulit. Sabi po, nakaranas daw ang Panginoong Jesus ng 39 harsh lashes or yung paghagupit. 39 na, alam niyo po yung katawan ng mga ano, di ba? Ng mga Roman centurion, malalaki. So alam niyo po, pinag-aralan ko rin yun na sabi po, yung pamalo pala nila, anim na hibla ng leather. So napakakaano nun, 'di ba? 'Di ba natin kapag pinapalo tayo ng tatay natin, ako, alam niyo po teacher yung tatay ko, 'di ba? Leather yung sinturon niyan. So ako tinatago ko na agad 'yan pag alam ko may kalokohan ako. Pero yung pinapalo po kay Jesus, anim na leather na patong, tapos yung sa dulo po, binasag daw yung napalayok, buto ng tao. Na imagine niyo every time na humahampas, napupunit po yung balat ng ating Panginoon. So, physically, masakit talaga. Di ba? Minsan nga, di ba, matusok ka lang ng pako or ng tampax, ang sakit-sakit. Ano pa kaya yung habang hinahagupit ka, may mga kung ano-ano na kumakayod sa likod mo. So, sabi po, the pain daw po na yun is causes laceration and severe pain. So talaga pong malalim na sugat pa lang. Sinabi nga daw po karamihan sa mga hinahagupit po, sa sobrang lala ng paghahagupit, hindi na sila nabubuhay. Pero Jesus, still, siguro pwede niyang sabihin kay Lord na kay Father God na, Lord, pwede hanggang sa palo na lang, wala nang pako sa krus. Pero hindi pa rin bumibigay yung katawan ni Lord. So, the fulfillment of Scripture must happen, di ba? So, nangyari po, di ba, the pain in carrying the cross.
So may sugat ka na, nagbubuhat ka pa ng krus na pagkabigat-bigat, di ba? So hindi pa nasiyahan yung mga centurion na ano pa siya, kinoronahan pa siya ng ano po, di ba? Ng tinik, bundle of branches, na kung saan daw po umano yung tumutusok sa ulo ng ating Panginoon na nagkakos din ng severe bleeding. So, sa crucifixion itself, di ba? Imagine the pain of each blow as they hammer came down again and again, dying, dying in the nail deeper to his wrist. Imagine nyo, papako kayo dito sa... Ang ano daw, ng pagpapako nila, syempre kung dito sa kamay, mapupunit kasi. Syempre flesh lang naman to, di ba? Pero ang ginagawa nila, dito nila inaano, sa pagitan ng buto. So, napaka-sakit talaga na nararanasan ng ating Panginoon. Tapos, pangalawa po nun, yung paa, di ba, pinagpapatong. So, imagine, nahihirapang huminga ang Panginoon na habang nakapako siya sa krus. Sabi nga po sa pag-aaral, kailangan na bahagyang bahagyang iangat ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan para siya makahinga. Pero po, isipin nyo, kapag hihinga siya, may sugat siya sa likod, di ba? So, kakadkad yun dun sa krus. So, napakasakit, di ba, ng nararanasan ng ating Panginoon. So, maliban pa po doon, tawag dito, ang naging diagnosis na medical perspective nila, ang kinamatay daw po ng ating Panginoon is hypovolemic shock. Or kung saan po, nahirapan ng mag-pump ng blood yung puso natin. Kasi dehydrated na si Jesus eh. Imagine nyo na lang kung gaano karaming dugo yung nawawala nung umpisa pa lang. And nag-collapse na po yung kanyang heart. Nagkaroon na siya ng suffocation. Kasi, di ba, ikaw ba naman may matindi kang sugat, di ba? Minsan nga, konting sugat lang, talagang iiyak ka na, di ba? Ano pa kaya yung tindi ng sugat na meron siya? So doon po natin malalaman na karapat dapat ba talaga na isumbat natin sa Panginoon na hindi mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko. So, Jesus experienced our human suffering. The thirst is the reflection of human experience of pain and suffering which Jesus endured for humanity. Pwedeng hindi niya tayo saluhin pero ginawa ng ating Panginoong Jesus. Number 3 points ko po is complete obedience and completion of mission. After saying I thirst, Jesus declares it is finished, signifying that His work of redemption was complete. So, mission accomplished nga po bang Panginoon? Of course, di ba? Nagtagumpay ang Panginoon. All the prophecy, all the scripture, di ba, na-fulfill. So, He is proclaiming this thirst in powerful obedience to fulfill the prophecy. Jesus knew the Word of God was perfectly measured to correlate with and prepare for His imminent crucifixion. So, yung word na crucifixion po, nangangahulugan din siya ng excruciating pain. Pag sinabi po kasing excruciating pain, napakasakit na kalagayan. Pero dahil po sa pagsunod sa Panginoon, nagagawa po iyon ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, yung mga ginagawa nating effort, minsan malaking-malaki tayo sa sarili natin eh. Ay, hindi nilang kaya pag wala ako. Pero, how about the sacrifices that Jesus did in the cross? Di ba po? So sabi po, Jesus' thirst is also seen as desire to give, to pour out His love, and merely upon those who seek Him. So ito po, yung pagkapako ng ating Panginoong Yesus is nangangahulugan na tayo ay minahal niya ng lubos. Amen? So, sobrang pagmamahal niya, kaya niyang i-tolerate yung pain na nararanasan niya. So next po is spiritual thirst. Jesus' thirst also has a spiritual dimension representing His yearning for communion with His Father. For the first time po, naranasan ng ating Panginoong Yesus na wala sa presensya ng kanyang Ama. Alam niyo po yung mga nakaranas na, kanina naiiyak ako sa topic ni Ate Lisa, yung pagrespeto sa magulang na meron tayo. Kasi yung mapalayo ka sa magulang mo, isa yun sa sa napakasakit na sitwasyon na meron.
So ano po, kasi dito 'di ba, naranasan ni Jesus na pansamantala, iwanan muna siya ng yung suffering na nag-iisa lang siya 'di ba, na feeling niya 'di ba na inabandon siya ng Panginoon niya. Parang naisip ko po 'yun yung ano eh, nung time na nawala si Papa. Parang naisip ko kasi, nung nawala si Papa, protected kasi ako nung nandyan siya eh. Pero nung wala siya, parang kailangan kong mabuhay ng, parang simula ulit ako, kailangan kong magtrabaho, bawal na tamad-tamad, di ba? Kailangan kong pagpursigihan kasi wala na akong aasahan. This time, the spiritual thirst that Jesus experiencing is yung communion or yung wala ang Diyos Ama, parang pakaramdam niya napakalayo nila. Kasi nga, inano niya di ba yung kasalanan? Inako niya yung lahat ng kasalanan. So alam naman natin ang kasalanan ay nagpapalayo sa Diyos at sa tao. So that time, Jesus is yearning or thirsting na muli makasama niya or magkaroon sila ng fellowship ng kanyang Diyos Ama. Amen po ba? So as my conclusion po, there were only two highlighted events wherein Jesus asked for water. Dalawang beses lang humingi ng tubig or ng maiinom ang ating Panginoon. First po is sa John 4:7. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a water?" So tingnan niyo po, nung time na humingi ang Panginoong Jesus ng tubig sa Samaritana, nauuhaw ba talaga siya? Not because he needed a drink, but because the Samaritan woman needs a living water. So yung buhay po na meron tayo, kanina may sinasabi ako na thirst na meron tayo, di ba? Marami tayong gustong gawin sa buhay natin. Pero the real satisfaction is only met by Jesus. Amen po. So sa John 19:28, later knowing that everything had now been finished, and so that scripture will be fulfilled, Jesus said, "I am thirst." Sinabi niya na nauuhaw siya, not because he want physically to drink, not for relief, but for redemption, para sa kaligtasan ko at mo. Amen po ba? Para magkaroon ng salvation. Water itself, essential needs po natin yan, di ba? Marami tayong ginagawa sa buhay natin na nakakailangan ng tubig. Pero, yung living water na ino-offer ni Jesus is very essential. So much essential. Amen po? So, so po, di ba, ano nga ba yung dapat kauhawan natin? Alam niyo po, kung may dapat tayong kauhawan, ayun po, yung magawa natin, yung purpose ni Lord sa buhay natin. Amen po. We are thirsting for everything, of course, but ang pinakamahalaga po, yung nagagawa natin, yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi mo man maibigay yung pinaka-the best, di ba? Pero laging may room for improvement. So, isa pa pong ano dyan is, nagtitiwala sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? So, I thirst, let us reflect na ang Diyos ay hindi naghirap sa Kalbaryo for nothing. Inaasahan ka niya na yung salvation, di ba? As a Christian, di ba? Mapatunayan natin na tayo'y niligtas, tayo ay binili, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa mahal, napakamahal na halaga. Amen po ba? Thank you po.